May isang lalaki na nagkaroon ng isang napakadetalyadong panaginip na para sa kanya ay isang propesiya tungkol sa taong 2026. Sa pagtatalakay natin ngayon, susuriin natin yung pangitain na yon gamit mismo ang kanyang mga salita para maintindihan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito. So, eto talaga yung malaking tanong sa likod ng lahat ng ito. Isa ba itong totoong mensahe mula sa itaas o isa lang talagang napaka-weird na panaginip? Tara, alamin natin. Okay, para magko-context tayo, magsimula tayo sa isang bagay na totoo at konkreto. Ito mismo yung social media post kung saan niya unang ibinahagi yung propesiya. Dito talaga nag-umpisa ang lahat ng usapan. Pakinggan nyo to, ganito raw nagsimula yung panaginip niya. Simpleng-simple lang, di ba? Nakaupo, nanonood ng mga tao, tapos biglang nag-iba ang lahat. Nagbago yung eksena at naging mas malalim na. Okay, simulan na natin ang paghimay. Sa unang bahagi, titignan natin yung mismong laman ng panaginip. Ano ba yung mga kakaiba at aminin na natin, medyo nakakalitong mga eksena na bumubuo rito. So, ito yung ilan sa mga pinaka-weird at vivid na mga eksena mula sa panaginip niya. Isipin mo, may dayuhang naghahanap ng tuba, tapos biglang may pare na nangangawa ng damit, at may rally pa. Tapos lalangoy sa dagat na may pating, tapos mapupunta sa isang maruming CR. Talagang parang walang koneksyon, di ba? Lalo tuloy nakakadagdag sa hiwaga. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga to? Sige, mula sa kung ano ang laman ng pangitain, lipat naman tayo sa kung sino yung nasa likod na to. Kilalanin natin yung taong nagsasabing sa kanya ito ay pinakita. So ito si Narciso Olalo. At ayon mismo sa kanya, hindi lang siya isang ordinaryong faith healer. Siya raw ang #1 instrument na pinili mismo ng Diyos para maging tagapagdala ng mensahe. At tingnan nyo to, hindi biro ang mga sinasabi niyang kakayahan ha. Mula sa pagpapagaling gamit lang ang boses hanggang sa pagkakakita sa hinaharap. At eto pa, kaya niya raw makita ang kasalanan ng lahat, buhay man o patay na. At ang pinakaimportante sa lahat daw ng serbisyo niya ay libre. Utos daw yon ng Diyos. Ngayon, ito yung talagang grabe. Ito raw mismo ang sinabi sa kanya. Bibigyan daw siya ng power of mind. Isang kapangyarihan na kayang tumagos para makita ang mga kasalanan ng mga tao kahit pa yung mga pumanaw na. Okay, so bago natin i-decode yung panagip, may kailangan muna tayong maintindihan. Ito yung pinaka-core, yung pundasyon ng lahat ng turo niya. Kasi dito raw lahat kumukonekta. Sabi ni Olalo, yung buhong mensahe niya ay nakatayo sa 3 haligi. 3 bagay na hinihingi raw mismo ng Diyos sa ating lahat. Ito raw yung susi para sa kaligtasan. At ito na nga yung 3 pundasyon na yon. Una, pagsisisi. Pangalawa, pagbabago. At syempre, pangatlo, pananampalataya. Napaka-importante raw ng 3 ito para maintindihan natin yung buong mensahe niya. At ngayon, eto na yung hinihintay natin. Yung reveal part. Dito na natin pagtatagpi-tagpiin ang lahat. Aalamin natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng mga kakaibang simbolo sa panaginip niya, gamit mismo yung mga paliwanag niya. So simulan natin sa tuba. Naaalala nyo, para sa kanya may 2 klase. Yung tunay na tuba, yan daw ang mga purong aral ng Diyos. Pero yung homemade tuba, yan naman daw yung mga turo na gawa-gawa lang ng tao, particular na, sabi niya, ng mga pare at pastor. Yung rally sa labas ng simbahan, simple lang daw ang kahulugan niyan. Ito raw yung mga tao na aalis na sa kanilang mga formal na relihiyon para sumunod sa mga turo niya. At yung paring nag-aalis ng damit, simbolo raw yon ng mga alagad ng simbahan na tatalikod na rin sa kanilang tungkulin kapag narinig na nila yung katotohanan na dala niya. Ngayon, eto yung isa sa pinakamatinding simbolo. Yung maruming CR na may dumi pa, yan daw ang representasyon ng lahat ng kasalanan at maling paniniwala ng buong mundo. At paano ito lilinisin? Dito na papasok yung bukal ng malinis na tubig na nakita niya sa likod niya. Yun daw ang kanyang purong mensahe, direkta mula sa Diyos na siyang huhugas sa lahat ng dumi. So, para i-summarize ang lahat, kung pagsasama-samahin natin ang mga interpretasyon niya, yung buong pananaginip ay isa palang malaking metapora. Isa itong kwento ng kanyang misyon sa mundo. Ang linisin ng sangkatauhan mula sa mga tinatawag niyang mali at gawa-gawang turo ng relihiyon. At ibalik ang lahat sa tunay na aral. At iiwan namin kayo sa isang huling at medyo matinding babala mula mismo kay Olalo. Isang paalala na nag-iiwan sa ating lahat ng isang tanong na kailangang pagnilayan.
Maniwala man tayo o hindi, ito yung mensaheng gusto niyang maiwan sa atin.